balitan naman, hinihintay na ng Department of Justice na mailabas ng Pasig Regional Trial Court ang isa pang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader at founder Pastor Apollo Quiboloy para yan sa iwalay na kasong qualified human trafficking. Ayon kay Justice Undersecretary Marge Gutierrez, ay una nang inihain ng Department of Justice ang naturang kaso sa korte doon sa Pasig City. Kasunod ng resolusyon ay prenoklama ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong Marso 5 ng kasalukuyang taon na nagbaliktad sa pagbasura ng Davao City Prosecutor's Office sa kasong rape, qualified human trafficking at child abuse laban kay Quiboloy. Kamakailan ay una na ngang nag-issue ang Davao Regional Trial Court ng warrant of arrest ni Quiboloy para naman yan sa kasong child abuse. Noong weekend naman, muling binasag ni Quiboloy ang kanyang katahimikan sa mga kaso laban sa kanya at muling inilatag ang mga kondisyon para sa kanyang pagsuko. Kabilang na dyan ang paggarantiya mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Justice, Philippine National Police at National Bureau of Investigation na hindi umano mangingialam ang Estados Unidos sa kanyang kaso. Subalit ayon kay Undersecretary Gutierrez, pinayuhan ni Secretary Remulla si Quiboloy na harapin at patunayang inosente ito sa mga seryosong kaso at akusasyong ibinabato sa kanya. Sinabi din niya ng kalihim na walang karapatan si Quiboloy na maglatag ng mga kondisyon para sa kanyang pagsuko at ang mga kasong kanyang kinakarap ngayon ay hindi simple lamang kundi malubha at matinding paglabag sa batas. Ang contingency plan naman planchado na sakaling magkagulo sa pagdampot kay Pastor Quiboloy ayon niya sa Davao City Police Office. Kaugnay niya alamin ng kabuong detalye mula sa Bombo Radio Davao. We will not resist. Iyan ang tiniyak ng kampo ni self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Quiboloy, na hindi sila magiging resistant kung sakaling malaman nila ang kinaroroonan ng kanilang pastor. Pero inaantay pa hanggang sa ngayon ang pinal na desisyon ni Quiboloy. Kinumpirma ni Police Colonel Richard Badang, ang City Director ng Davao City Police Office, na nakarating na sa lungsod ng Davao ang Senate Sergeant of Arms upang planuhin ang paghain ng arrest contempt ayon kay Quiboloy. Anya, patuloy pa rin ang pinagtutulungan ng iba't ibang ahensya dito sa lungsod gaya ng Task Force Davao, National Bureau of Investigation, CIDG at iba pa upang malaman ang insaktong lokasyon ni Quiboloy lalo pat marami itong ari-arian. Gayunpaman, posibleng narito pa sa lungsod ng Davao si Quiboloy o kaya sa Mindanao dahil wala pa umanong record na nakalabas ito ng bansang Pilipinas. Pagsisikapan umano ng kapulisan na magiging matiwasay at maayos ang pag-serve ng warrant of arrest kay Quiboloy. Pero kung sakaling magkaguluman, nakahanda umano ang kapulisan na rumisponde at umalalay. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Police Colonel Richard Badang, ang City Director ng Davao City Police Office. We have to check pa dun sa association kung ano yung we will check kung ano yung mga specific ng firearms na nabigay sa kanya. But I believe these are licensed firearms, so he undergone requirements ng batas for the possession of those firearms. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para